Ngayon po ang mga vloggers natin at ang mga nanonood po sa atin ngayon, lalo na sa aming pahina na Vincentements na merong 8 milyong followers, kasabay po ng mga vloggers. Lagi na po naming naririnig sa aming mga paaralan. Ako po ay 35 years old, ako po ay 1987 pinanganak na po. So, sa totoo lang po, ang pagbukas namin ng libro, pag narinig po namin ng salitang martial law, masama po ang ibig sabihin nun sa amin. Ako po ay nagsasalita bilang isang estudyante. Ako po ay history quizzer pa. Nanonood siguro yung aking elementary at high school teachers na po. Ma'am, sir, kaharap ko na po yung mga pinag-uusapan natin sa libro natin. Nandito po si Senator Gringo, JPE, and Senator Kitatad. At wag po nating kalimutan, lumayas na po ang lahat ng bobo dahil nandito si Attorney Larry Gadon sa mesa natin. Ayan. Ngayon po, naririnig natin lagi na kaya diniklara ang martial law, sabi ng gobyerno noon ay dahil merong kaguluhan, dahil merong nag-aasik ng karahasan. Ang sabi naman ng iba, kaya daw po ito pinatupad ay upang humaba ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kasi po ang naririnig lang natin ay ang mga kritiko na ang basihan ay politika. Subalit ngayon po, pagkasabi po ni Senator Kitatad na dapat proteksyonan ng bansa, ni JPE sabi niya po yan ay isang legal na hakbang para pangalagaan din ng mamamayan. Ganon din ni Senator Gringo Honasan, isang mabilis na pagtatanggol sa buhay, kalayaan at ari-arian. Sinabi po nilang lahat na merong problema, may threat. Meron pong gumugulo sa gobyerno at pamahalaan noon. Kung sila lang po ang magsasalita, baka meron pang hindi maniwala. Tama po ba? Pero kung isa po sa mga nandoon noon, kasapi ng CPP, NPA, NDF, ang magsasalita sa inyong harapan, ang isa daw sa naghagis ng kabaong nung pangalawang inauguration ni President Ferdinand Marcos sa Senate building noon na ngayon ay National Museum, at isa rin sa saksi sa kung ano talaga ang nangyari sa Plaza Miranda, ang magkukwento sa inyo kung bakit nagkaroon ng martial law, sa palagay ko pakikinggan nating lahat. Tama po ba? Sa kauna-unahang pagkakataon, lumalabas po siya sa mga interview, nakaitim ang muka, may takip na tela. Pero dahil po kay Senator Amy Marcos, kaharap si JPE, Senator Gringo, Senator Kitatad, Senator JPE, kasama ng mga general na naging mga mahalagang tauhan sa martial law noon, kasama si Ka Eric, kaharap po sa atin sa kauna-unahang pagkakataon, ang isa sa mga haligi ng CPP, NPA, NDF nung panahon ng martial law. Pakinggan at palakpakan po natin si Ka Peter. Kasamang Darin, bago magsalita si Peter. Opo, sir. Nakita ko siya sa National Museum nun eh. Nasa Presidential Security Unit na ako nun. Okay po. Natatanda mo kami. Initsa mo yung kabaong kay Sir eh. Di ba? Mabuti hindi kita nasa kote. Ako po si General Tom Lanchon, ang Partido Federal ng Pilipinas, National Security, National Secretary General ng mahal nating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Maswerte ka, Peter, at magkasama tayo ngayon. Okay po. Okay. Ka Peter, maari nyo po bang patutuhanan yung sinasabi na meron pong kagulo at nakaabang na karahasan sa ating mamamayan kung bakit diniklara ang martial law? Meron po kayong mikropono sa inyong tabi. Magandang... Hello. Okay na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Senator Amy Marcos, Minister Juan Ponce Enrile. Hindi ako makakalimutan yan dahil yan ang pumirma nung aking release. Kasi paglaya namin noon, ang kategorya namin mga TRD kami, Temporary Release Detainee. At ang pumipirma noon ay yung Minister of National Defense. At nung panahon na yon, yung mother ko happened to have a very good friend in the person of Justice Federico Moreno. Remember
Si Eric Moreno. At kung nag-uusap sila ay Castilla, and then sinamahan ni Justice Moreno ang mother ko kay Minister Juan Ponce Enrile. At ang sabi ni Minister Enrile sa mother ko, pag pinalaya ko yan si Peter, 100% babalik mag-NPA uli yan. At hayaan mo na lang munang nakakulong, andyan yung anak mo buhay. Kasi kapag pinalaya natin yan, sabi niya 8 to 9 sa mga 10 pinalalaya, bumabalik. So, at any rate, moving forward, to cut the long story short, naawa din yung si Minister Enrile noon sa nanay ko at ako'y nabigyan ng temporary release. Okay, quickly, gusto kong balikan yung magbigay ng opinion tungkol dun sa pinag-uusapan yung martial law. Ito po ay hindi legal opinion because first of all, hindi naman ako lawyer. Siguro po ang masasabi ko ay yung naging perception nung masang Pilipino nung diniklara ang martial law. Kasi kami po, yung mga kabataan, katulad din ng mga kabataan ngayon, mayabang kami. Parang sapong-sapo na namin ang nangyayari. Parang kami na yung pinakamatalino. So, ang ikinakalat namin nun ay kaya nag-martial law. Hindi naman pinag-uusapan kung ano ang dahilan, bakit nag-martial law ang presidente, no? Kaya nag-martial law, simple lang yan. Ayaw umalis sa poder ni Marcos, no? Perpetuation to power lang yan, ano? Ganyan lamang ang yung tinatawag na yung propaganda line, no? So, hindi ho pinag-uusapan dyan yung mga usaping legal, no? We don't bother to talk about it. Ang importante ay nagbebenta ka ng kasinungalingan sa masa. Yan ho that's how we were trained, no? Nakatulad din nung mga anak ninyo ngayon. Yung mga nanditong mga magulang, yung kanilang slogan na hands off our children.